Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, latest news, matindi to. Mayor Magalong kumanta na, binunyag na lahat, Kongreso akap bistado. Nako po, yan mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan, bigyan ng komento to. Yan mga kababayan, humihingi po ulit ako ng konting pabor sa lahat ng mga Duterte, solid na Duterte supporters sa channel natin. Paki-support din naman po ng channel na ito, itong nasa baba po, Your News PH. Yan, nasa description po ang link ng kanyang channel. We're just helping a friend, mga karibin natin, no? So yan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, yan, subscribe na po. Your News PH, nag-share din po yan ng mga latest update patungkol po sa ating mahal na bansa, no? So ito na mga kabayan, wag na po natin patagalin. Eto, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Interview kay Police Major General and Mayor Benji Magalong ng Baguio City, na kung saan matapang niya isiniwala ang ginagawa ng mga lawmakers, kongresista, senador, yung pamimigay ng AKAP, AIX, tupad, anong ayuda, parang sarili nilang pera. Sabi niya, ba't hindi yung pera yan? Maswerte po tayo na meron tayong isang Mayor General Benji Magalong na nagsasalita. Ang gusto niya, good governance. Meron siyang grupo na Mayors for Good Governance. Sinisiwalat nila yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa, yung halos. So yan, mga kababayan, maganda po itong maging halimbawa si Mayor Magalong ng lahat ng mga mayors, no? But unfortunately, no, hindi po lahat ng mayor ay ganyan, no? Yung iba, todo support din dito sa ayuda na ito, sapagkat this is a form, no? Itong ayuda na ito, magbe-benefit din dito yung mga mayors, no? Kasi bago po magsimula yung pamimigay ng ayuda, kailangan po nilang mag-speech, no? Kailangan magsalita to the constituent, no? Medyo pasikat rin at syempre, you know, di ba? Para makilala pa ng iba na hindi nakakakilala sa kanila, kumbaga, ang tawag dito, pwede nilang ipagmalaki. So, tayo, di ba? Ito, bigyan namin kayo ng ayuda. Pati rin sila, no? Itong mga politikong mga mayors na ito, pati rin po sila, kasama. Sa, well, anyway, maybe ginagamit lang din po sila, no? Ng mga, you know, mga tambaluslos. 40% nawawala sa budget, napupunta sa bulsa kung kaninong bulsa. So ito, pakinggan natin ang interview kay Mayor General Magalong at bigyan natin ng reaction. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, AIX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Correct. We have been conferring with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar. Tama po yung sinasabi ni Mayor Magalong na akala mo kung makapamigay ang mga ito, sarili po nilang pera. Gusto ko lang i-connect mga karibin natin kasi mayroon pong nag-comment kanina, no? Sabi niya, buti sana kung pera ni Tamba yung ipinamimigay niya at hindi mga tax ng sambayan ng Pilipino, kasi matutuwa pa raw siya kung talagang pera ni Tambaluslos ang kanyang binamimigay. Pero kung galing naman po sa tax ng taong bayan, parang hindi siya natuwa. Talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777, na every time na sumama ka doon sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, the total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. 21 million, paano kung Nako, galante pala itong si Tambaluslos, mga kababayan.
Biruin nyo, 7-7, sabi po ni Mayor Magalong, no? 7 million sa AKAP, 7 million sa AX, yung isa pa, isa pang 7 million. Diba? 21 million. Kung sasali ka sa group, kaya pala, hindi nakakapagtaka, mga kababayan, no? Talagang sasama talaga ang mga hinayutak na ito. Kaya pala kung tumira kay Vice President Sara Duterte, sa mga Duterte, no? Todo na. Meron palang 7-7 eh. 21 million agad. Magsalita ka lang. Apat ka na 14 na nasalihan. Ibig mo sabihin nun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinaggagalingan yan. Ano? Although these are allegations, reliable sources ang pinaggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So, ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So, hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nila i-share sa amin. Correct mga kababayan, no? Pwedeng redundant na yung iba. Yung iba hindi makatanggap. 'Di ba? Tama po talaga yung sinasabi dito ni Mayor Magalong, mga kababayan, no? Correct. Tapos sasabihin pa ni Tambaluslos na ang ayuda ay justice, no? Paano napunta sa justice yung ayuda? Yung iba nga doble-doble na, yung iba hindi pa nakakatanggap. Because mga kababayan, iba po yung pamamalakad dito sa grounds, no? Dito na sa local talaga. Let's say dito sa DSWD, sa mayors, sa LGU, okay pa. Diba? Pero dito na sa mga tagalista na ito, sa mga tagalista, ako, diyan nagkakaproblema madalas no? Diyan po nagkakaproblema madalas, diyan sa mga tagalistang yan. Bakit? Kung hindi ka po malapit sa tagalista, kung hindi mo relatives yung tagalista, aba, nasa huli ka. Buti nga kung nasa huling listahan ka baka wala ka sa listahan. Yan ang nangyayari sa kadalasan. Di ba? Maaaring na-experience nyo rin yan. Nagde-trending nga po yan sa Facebook, di ba? Yung mga ginagawa nila ng memes. Mga video memes, di ba? Na mga tagalista. Kapag hindi mo kaibigan, hindi mo kakilala, nako, goodbye. Sayang naman. Tumanggap ka sa hindi, magbabayad ka pa rin ng tax, di ba? Tumanggap ka man sa hindi ng mga ayuda-ayudang yan. Still, you have to pay your taxes. Diba? Yung data. No? At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Halos wala rin kami natatanggap na MAIT, yung Medical Assistance for Indigenous Patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. Anong ibig sabihin yan? Sabi nyo, justice. Tambaluslos. Sabi nyo, justice. Pero ito, yung grupo ni Mayor Magalong, hindi pa rin nakakatanggap, no? Anong ibig sabihin yan? Yan ang sinasabi natin, no? Diyan pa nga sa level na yan, may screening na, kumbaga. Sinasala nyo na yung talagang sumusuporta sa inyo at hindi sumusuporta sa inyo. Diba? Diyan pa lang, magkakatalo-talo na. Ano pa sa baba? Yung tagalista pa. Nako po. Kaya wag niyong bubudulin ng taong bayan sa mga ayuda-ayudang yan. Sinasabi nyo, ayuda is justice and to uplift the poor people, no? Sabi nga the near poor people or Filipino. Wag po kayong maniniwala, mga kababayan. Ramdam nyo naman Bakit kayong maniniwala? Ramdam nyo nga dyan sa barangay ninyo. Correct me if I'm wrong. Sabihin mong sinungaling ako, mga kababayan. Sabihin nyo sinungaling ako kung hindi nangyayari dyan sa barangay ninyo na meron, maybe, di ba? Merong isang tao na hindi talaga nakatanggap ng mga ayudang yan dahil hindi po karelasyon, relatives, no? Hindi kaibigan, walang koneksyon. Yan, koneksyon. Walang koneksyon dyan sa mga taglistang yan. Di ba? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg
sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pala kami nakakuha. Paano kung wala kami kakilala? Paano yung mga local government na walang kakilala? Dahil walang matatanggap talaga. Sabihin na lang sa ako siguro, most probably siguro mga 80% o 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap na local government. Ibig nyo sa rest, yung umahawak dyan are actually lawmakers. So that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs at hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, oo, kukuha kami sa lawmakers. Tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan Yun, natumbok. Ay, nako, natumbok po ni Mayor Magalong, no? Yung binibigyan lang yung mga supporters. Aba, ganun pa lang nangyayari, mga kababayan. Akala ko po talaga, no? Kasi pag, for example, dyan sa pamimigay ng ayuda, sa bagay, supporters eh. Ha? O, magsasalita muna yung mayor, papunta sa mga kung sino-sino mga politiko, no? Ganun pala yun, no, mga kababayan. Yung nagde-decide pala, yung mga lawmakers, mga karibila, yung mga congressman, kung magbibigay ba sila dito or hindi. Kaya pala may mga nagko-comment dito, no, sa channel natin na sa lugar daw nila, may isang pamimigay ng ayuda, walang ganun sa kanila. Pero yung sa ibang lugar, doble-doble na yung pamimigay ng ayuda. Kaya pala, kasi yung lawmaker pala, no, ang magde-decide if they want to give ayuda or not. Nako. Oh. Tapos sasabihin ni Tambaloslos, ayuda is justice. Niloko mo pang Pilipino. Reveal ang mga listahan. Anong klase? Anyway, yan na po, nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Yung ayuda, maganda naman yung ayuda kung ang matulungan yung talagang nangangailangan. Tama. Pero paano kung yung ayuda na lang ay pampolitiko para lang sa election next year? May nabibigyan nila, may kaya pa naman sa buhay dahil lang supporter nila, dahil yun ang boboto sa kanila. Ano nga ako mga kaibayan, no? Kasi minsan dito namigyan ng ayuda, nakita ko yung mga kilala ko yung asawa ng pulis. Nandun, nakapila sa ayuda. Samantala yung pedicab driver na nakikita ko dito, hindi ko nakita doon, mga karibin natin. Sabi ko, sa bagay, kapos daw eh. Pero kung iisipin mo, sino bang mas kapos? Yung pedicab driver o yung asawa ng pulis? Baka siguro yung asawa ng pulis, mga kababayan. Marami sigurong asawa. Marami siguro asawa yung pulis, kaya sa kapos. Nako po. Hirap. Anyway, Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ng isang House Leader, si Tingog Party List Representative Jude Asedre. Sige nga. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, sinulat ni Neil Jason Cervalios, January 5. Title, National Budget Pork Free, says House Leader. Wala daw pork barrel ang 2025 national budget according to Representative Jude Asedre. Okay? Maniniwala kayo, mga kababayan, walang pork barrel? Oo, walang pork barrel kasi pinalitan nyo ng pangalan eh. Napunta na sa ayuda. Kaya nga sinasabi ko pa, kung nakakasubaybay kayo dito, no, minsan ko na pong sinabi that this AKAP is a new form of pork barrel. Minsan ko na po yan nasabi dito, kung natatandaan nyo lang, no? And maybe you guys, na nanonood dito, will agree, di ba? Na ito na ang kumbaga, pork barrel 2.0, itong AKAP na ito. This is the new form of pork barrel. Yan ay opinion lang natin, no? Maybe ganun din ang opinion ninyo, sapagkat, ganun eh, di ba? Doon po kumikita itong mga hinayutak na to.
it may looks, diba? It may look, okay, legal, but it's illegal. Sa mga nakakaintindi, no? Maybe it's illegal. No? They're doing something behind AKAP that is illegal. Parang smoke screen lang. Tama. Diba? Parang smoke screen lang itong AKAP na ito, but behind the scene, no? There's something illegal. Pwede, di ba? And that is what we call pork barrel. Insertion nga eh. Sabi nga po ni Senator Ay Marcos, tinanggal niya na po itong AKAP na ito sa 2025 Senate version na budget. Kasi nga insertion. Hindi nila alam kung bigla na lang nilang nakita to. Pero ngayon, it's already legal. Kung baga ako, nung una, 2024, no, it's illegal eh. Ayaw namin tanggapin yan. Hinayutak, binigyan lang ng 5 billion. Diba? Yung Senado, legal na. Kasi 26 billion, 5 billion sa sa Senado, 21 billion naman sa Kamara, sa lower house. Nung una, insertion. Binigyan lang ng 5 billion, legal agad. Ganyan po talaga. Ganyan ang karanat dito sa Pilipinas. Pork barrel nga eh. In a text message to the Star, Asedre said the claim of former Senate President Franklin Drilon that the 2025 national budget includes substantial pork barrel allocations is not true. So, pinapabulaanan ni Congressman Asedre yung pahayag ni dating Senate President Drilon. Siyempre naman, mga kababayan, pasisinungalingan talaga nila yan. Kahit sino pang magsalita dyan, kahit hindi po si former Senator or former Senate President Franklin Drilon, no, ang magsalita dyan. For example, iba yung magsalita, sasabihin pa rin nila, no, na, no, hindi yan totoo, pasisinungalingan nila yan, no, na mga akusasyon yan, may pork barrel yan, no, it's not. Siyempre, nakikinabang kayo eh. At yan, dahil sa nakikinabang kayo, yan po ang papel ninyo, no, to defend. Yan po, di ba? Eh baka mawalan kayo ng ano niyan. Mawalan kayo ng tawag dito, budget. 'Di ba? Kapag hindi niyo dinepensa. Natural didepensahan ninyo for you. To get your share, 'di ba? To get your shares, 'di ba? Ay nako, ganyan na yan eh. No? Kahit sinong congressman ang tanungin mo diyan, as long as nakikinabang sila, no? Didepensahan at didepensahan po nila yan. Pero tanungin mo, ito for example lang, si Congressman Marcoleta, tanungin mo dyan. Tanungin mo si Congressman Marcoleta kung ano masasabi niya dyan. Parehas lang naman kayo lawmakers iba po ang maging ano niya ni Congressman Marcoleta kasi iba po. Yan, ipopromote ko na ulit dito si Congressman Marcoleta for Senator Nabanggit kasi natin eh. Diba? Congressman Marcoleta, iba eh, di ba? Nasa matuwid talaga. Kaya yan, mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan. Sa darating na 2025 midterm election, please vote for Congressman Marcoleta and other PDP laban senatorial slate, no? Para at least magkaroon naman tayo ng pagbabago. Tunay na pagbabago. Hindi po yung tunay na pambubudol. Hindi po ganoon. Tunay pong pagbabago ang gusto natin. Right? Okay, mga karibyo natin, ano naman po ang inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong opinion. Maraming salamat po at bago po natin tapusin ang video ito, ayan, please don't forget to subscribe. Your News PH, nasa description po ang link ng channel ng ating kaibigan, si Your News PH, yan, nagbabalita or nag-share rin po siya ng mga mahalagang update dito sa ating bansa. Yan mga kababayan, maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.